So, ayan, ginawa ko tong video na to para sa mga nahihirapan nag-identify ng order block. Okay, meron tayong tinatawag na discount price kapag ginamit natin yung Fibonacci natin. If nag-plot kayo ng fib nyo ng trading range, then below, okay, ng 50% natin is, ayun yung discount price natin. Okay? Doon mo mas pipiliing mag-buy. Okay? So, if meron ka mga order blocks dito, tapos wala siya sa discount price is, pwede mo na lang siyang tingnan as noise. Okay? Still tradable pa rin naman siya, pero para mas mapadali yung pag-identify nyo ng order block is, mag-identify lang kayo ng order block sa discount price. Okay? Kapag gusto nyo naman mag-sell, is identify nyo lang yung premium area, which is dito. Okay? Kung yung discount price natin, then dito tayo maghahanap ng buying opportunity. Dito naman sa premium is dito naman natin gugustuhin maghanap ng sell short opportunity. So, if meron tayong mga scenario like gusto mong mag-sell, maghahanap ka ng mga bearish order blocks dito, FU, IFC, ganyan. Okay? Sa premium ka maghahanap nun. Okay? So, kung gusto mong mag-trade ng bullish order block is below ng 0.5% natin or 50% ng fib, then kung gusto mo naman mag-sell is sa taas lang. Okay? Para hindi ka mahirapan mag-identify ng mga Fibonacci point of interest mo. Okay? So, ginawan ko lang to ng video kasi nakikita ko sa inyo na yung iba is nahihirapan pa rin sa pag-identify ng order block. Ayun, isa tong way para mas mapadali nyo malaman kung nasan ba yung mga parang quality order blocks, quality areas kung saan kayo mag-trade. Okay? So, ayun, madali lang naman siya intindihin. Okay, so i-apply ko na siya ngayon sa live. Okay, so gawin natin siya dito. Ayan. Okay, so dito, let's say na na-convince mo na yung sarili mo na downtrending yung market natin, yung iti-trade mo is downtrending talaga. So ginamit mo pa yung ibang confluence. So ang gagawin mo, plot mo lang yung trading range mo. And then dito, okay, so ipa-plot mo na din yung fib. Ayan. From point A to point B. Then alamin mo kung nasan yung premium area, so doon ka magsisell. Above ng 50%, which is dito. Okay, so kapag nalaman mo na yung 50% dito, syempre hindi ka maghahanap ng order block dito sa babang area lang to. Dito ka lang sa premium area maghahanap ng sell short opportunity, which is mga order blocks. Meron kang order blocks dito. Okay, so meron kang order block dyan. So pwede mo pa rin to isama. Ayan, if gusto mo siyang isama, kasi for sure sa ibang time frame, sa 5 minutes is order block siya dito. Refine lang natin guys para meron tayong mas better entry. Okay, 2 minutes here. Meron tayong order block dyan. Okay, so entry 1, and then ito is pwede rin natin to gamitin as entry 2. Meron tayong order block rin dito. Okay, so ang gagawin natin ngayon is pwede natin gamitin si D extension, which is yung sa fib natin for take profit natin. So lagyan natin siya dito, entry 1. So, anong color siya nag-bounce? If dito siya nag-bounce, ito naman yung possible nating D extension. Dito naman next, kung anong color siya mag-bounce, blue tsaka violet, blue tsaka white, is dito. Kahit sa low lang nito, with 1:9 risk to reward ratio. Okay, so tuloy natin. Play na natin siya. So, entry 1 ka ngayon dito. Ayan, naka-entry ka na dyan ngayon. Then, cut loss. Okay? Cut loss ka sa first entry mo, which is valid entry rin naman. Entry 2 mo naman ngayon is na-trigger ka na, meron ka ng open position ngayon dito. Ang gagawin mo, wait ka na lang ulit na mag-play out yung idea mo. And then wait lang natin. Ayan. Which is take profit. Okay? So, para lang hindi kayo mas mahirapan sa pag-identify nyo ng mga order block, ito yung way na parang pwede nyo gamitin kung saan kayo maghanap ng order block. So, kung gusto nyo lang maghanap ng sell short opportunity, so doon kayo sa premium maghanap above ng 50%. Pero mamaya bibigyan ko naman kayo ng isang example sa paghahanap naman ng bullish order block sa discount price. Okay? So, madali lang naman siya intindihin. Ayan, baka maging madaling video lang to, quick video lang natin to. So, ngayon naman is magbibigay naman ako sa inyo ng bullish scenario. Okay? So, let's say na TA mo na yung overall trend, nakakita ka na ng bullish setups, ganyan. So, nakita mong valid na yung uptrend natin. Okay? So, ang gagawin mo is ipa-plot mo lang ulit yung trading range mo. Okay? So, trading range. Ayan. Okay? So, after mo ma-plot yung trading range mo, fib naman ngayon. Alamin mo kung nasaan yung discount price, tapos premium area. Okay? So, dito, sa baba nitong 50% na yan, dyan ka ngayon maghahanap ng buying opportunity. Okay, hindi ka maghahanap ng order block sa taas na to. Ayan, so dito, sakop ba siya? So dito ka lang maghahanap ng
buying opportunity mo. Okay, so let's say IFC. Ayan, obvious na obvious, meron kang IFC dito. Okay. Tapos meron ka ditong FU. Okay. So, nasa discount price sila. So, dito ka maghahanap. Hindi mo kukunin to. Okay. So, kung nakakita ka ng BBB ngayon dito, which is this, may BBB ka dyan, baka tinrade mo pa yan. Diba? So, wala naman siya sa discount price natin. Okay. So, doon ka dapat sa discount price pipili ng mga order blocks na iti-trade mo. Okay. So, entry 1 dito. Entry 2 naman dito. Tuloy lang natin. Okay. Okay, hindi siya na-fill yung entry 1 natin. Pero nag-leave siya ng liquidity dito. So, ngayon, is nag-create siya ng another higher high. Okay, so mag-wait na lang ulit tayo ng panibagong retracement. Okay, suka tayo dito ng retracement. Dito, point A, point B. Okay, tuloy lang natin. Tapos na ba yung retracement niya? Check natin. Ayun, di pa tapos. Nag-create pa siya ng another higher high. Okay. So, pag nag-create siya ng another higher high, syempre, i-move din natin yung fib natin. Okay. So, tuloy lang natin. Ayan, tuloy lang natin. Then, nag-create ulit siya ng another higher high. Okay. Create ulit siya ng another higher high. Okay, so tuloy lang natin. Okay, so ayan, dito nag-start na siya mag-retrace. So alamin mo ulit kung nasaan yung discount price mo, which is nandito sa baba ng 50%. So hindi ka maghanap ng mga order block sa taas ng 50% na yan. Okay, so dito meron ka pang unmitigated order block, and then meron ka pa dito another point of interest na hindi pa nababalikan. Okay, so tuloy lang natin. Tuloy. So dito, entry 1, kung 1:3, targetin mo lang yung high, so choice mo na yon. Okay, so lagyan natin dito ng, let's say, partial take profit ka, 1:3. Tapos yung pinaka TP mo, kasi meron na rin ng mga na-build dito na resistance. Okay, so kapag nakakita tayo ng mga double taps na yan is, alam natin na merong liquidity dyan na possible i-take. Okay, so ito yung pinaka-ideal mong take profit ngayon sa mga trade mo na to. Okay, ito yung ideal take profit mo dito. Entry 1 mo yan, entry 2 mo to ngayon. Ideal TP, which is this. Okay, with 1:5 risk to reward ratio. Okay, so tuloy pa natin. Okay. Okay, so dito, if hindi ka nagpa-partial take profit, or if nagpa-partial take profit ka, is at least naka-TP ka na sa high na to, sa 1:3, sa trendline liquidity na meron tayo dito. Okay, so depende na yun sa'yo. Syempre, iba-iba naman tayo ng way kung paano natin i-manage si trade natin. Okay, so tuloy pa natin. Okay, so tuloy pa natin. Ayan, tuloy pa natin. Okay, so sa first entry mo, sabihin natin nakapag-trade management ka or hindi ka man lang nakapag-trade management, hindi tinamaan yung take profit mo, pero still, meron kang entry to dito. So sabihin natin cut loss ka dito, and then entry to mo naman dito. Okay, second option. Same TP kasi hindi naman na TP yung first entry mo. Okay, so tuloy natin siya. Okay. So tuloy pa natin. Then take profit. Okay? So sa ganung way na napapasimple natin yung pag-identify natin ng mga order blocks, kailan tayo mag-identify ng bullish order block, bearish order block, 'di ba? So, ayun lang muna guys in this video. Recap lang. Parang tinuruan ko lang kayo ng ibang way na napakasimpleng way para kayo mag-identify ng order block para hindi kada break of structure is naghahanap na agad yun ng order block. Tanongin niyo yung sarili niyo na nasa discount price ba siya para maghanap ako ng bullish order block or nasa premium area ba siya para maghanap ako ng sell short opportunity na order block. Diba? So, yun lang muna guys in this video. Sana medyo may natutunan kayo dito sa pag-identify ng order block natin. So, yun lang. Peace!